ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Makakaganti nga si Tanggol kay Jacobe at Samonte. Makakaharap niya ito ng mano-mano. Dalawa laban sa isa pero mapapabagsak niya ang dalawang mayayabang na pulis. Magkakadamputan pa nga ng baril pero mabilis si Tanggol kaya mauuna siya kaya mababaril niya si Jacobe. Habang si Madonna naman ay may tama pero magagawa niya pa ring protektahan ang brilyanteng Star Venus. Pero sa pagdating nila sa hideout ay wala na palang laman ang case na pinaglalagyan ng brilyante. Galit na galit si Senyor Pakundo kay Madonna. Ang brilyante pa naman ang inaasahan niyang pangbayad sa pera ng mga Montenegro sa araw ng kasal ni David at Catherine na pangako ni Senyor Pakundo na ibibigay niya ang pera ni Ramon. Kaya naman dahil wala ngang maibibigay na pera si Pakundo sa mga Montenegro ay inaasahan niyang magkakagulo sa kasal. Kaya pati sila Tanggol ay makakarating sa kasal. Imbitado sila ni Senyor Pakundo para proteksyon ng mga kabalyero. Walang kamalay-malay si Tanggol na siya pala ang ikakasal pero si David ang gaganap bilang Tanggol. Samantala, sa lugar kung saan tinamaan si Madonna ay nandoon lang sa damuhan ng brilyante. Itinago lang ito ni Tanggol doon. Kaya kapag magkaroon ng pagkakataon sila Tanggol ay babalikan nila ito. Tuwang-tuwa sila kapag mahanap nila ang brilyante. Ibibenta nila ito sa mga Aprikano kaya yayaman agad sila Tanggol. Sa unang pagkakataon ay ginamit ni Tanggol ang kanyang utak kesa sa bugso ng damdamin. Ngunit patuloy pa rin kayang makikipag-alyansa sila Tanggol kay Senyor Pakundo kapag maibenta na nila ang brilyante? At paano kaya kapag matuloy ang kasal ni David at Catherine sa pangalan ni Jesus Nazareno de Magiba at mamamatay si David? Ang ibig sabihin ba nito ay legal na kasal si Tanggol at Catherine? Kung ganon ay si Tanggol ang magmamana ng kayamanan ng mga kabalyero. Talagang yayaman nga si Tanggol. Bye!